Napanood ko yung hearing kanina sa Quadcom kung saan pumunta si former President Duterte doon. So di ko lang ma-street talaga mapanood kasi may trabaho ako. Pasilip-silip lang ako. Tumitigil ako sa trabaho ko para mapanood lang talaga yung mga kaganapan doon kanina sa Quadcom. Although sa ano naman, ay akala ko nga di nga matuloy eh. Di nga matuloy kasi kahapon, di ba, nagpa-preskon kahapon ang mga yung chairman si Ace Barbers na hindi nila ituloy ang ang kanilang hearing kanina kasi mayroon silang mga dapat na daw ayusin, pero pagising ko kanina ng umaga alas 6 pa lang, pagtingin ko sa tumingin ako sa YouTube, live ang coverage ng sa Quadcom. Uy, sabi ko, pala, natuloy pala yung yung nila hearing. So, ang ginawa ko, napanood ko saglit, alas 6 pa lang ng umaga dito sa amin. Nag-umpisa na si President Digong na nakasalang na siya. So, pasilip-silip nga lang ako. Sabi ko, buti natuloy. Kasi akala ko nga hindi matuloy talaga. Kasi kahapon nga, di ba, parang nila kino-confirm talaga na matuloy kasi meron silang iniimbitahan pa daw yung magsasalita, yung magpapadala naman sila ng mga invitation. Prior daw niyan, 3 days before, bago ang meeting, yung hearing na yon. So, ang napanood ko, ang pinaka-highlight sa akin ito yung pinaka-highlight sa akin na yung si Presidente Duterte na sobra talaga nag-initan sila ni Trillanes. Ewan ko ba kay Trillanes na dati pa to, nung si Presidente Duterte, sobra talaga siyang obsessed dito sa kay Presidente Duterte. Sa mga Duterte, actually. Hindi siya lang sa kay President na former President na obsessed siya doon. Obsessed siya sa mga anak ni Duterte, obsessed siya sa kay basta lahat ng mga Duterte. Kung anong nakain itong Trillanes na to, na sobra niyang itong mga Duterte. Kanina, ang naman si Leila de Lima, yung katabi pa naman sila ni President Duterte. So, pero ang hindi ko talaga nagustuhan itong si Trillanes. Di na nga siya pinapatulan nitong ni Duterte, pero sige pa rin silang sunggal ng sunggal. Ibig sabihin ng sunggal ng sunggal. Para sundot ng sundot, para mapansin siya sa mga Duterte. Noon pa yan yung mga project na tungkol doon sa yung sa Navy ba yon? Basta di ko lang sure kung anong project yun na naglabas naman siya ng mga statement doon na parang sinapawan ni Bongo. Mayroong ganyang istorya na parang intervene, yung mga ganon, na yung project na yon. Yun yung nagkasagutan sila ni PRRD dati. So ito na naman ngayon, di ko alam kung ito ba yung puhunan niya na kakandidato siya ng mayor ng Caloocan. Ito ba yung puhunan niya para sabihin na lalabas yung popularity niya, yung popular niya na tao. Pero para sa akin, di na ko nagustuhan Di lang siguro ako ang hindi nagustuhan yung ugali nitong Trillanes. Parang mukha na siyang siraulo na ang mga niya. Biro mo mga binilabas niya kanina yung statement sa bangko ng panahon pa noon nung kandidato pa si Presidente Duterte. Yun ang pangharang niya. Yun yung sinabi niya kanina. Ito yung video niya na sinabi niya yung bangko ng mga Duterte. Tapos si Duterte na nagalit sa kanya na pag nagbigti ako, isama ko to si Trillanes. Anong sabihin ko, pero sabi ko kung if I'm lying or if my statements are falsely stated, or if there is an iota of magbigti ako. So, in the same manner na kung magbigti ako si Trillanes, dapat magsabay rin sa akin. Okay, duly noted of your thoughts, Mr. President. Former Senator Trillanes, you're recognized.
Maraming salamat, Mr. Chairman. Ito pong dokumentong ito po yung naging basis ko nung plunder case na final ko kay Duterte noong 2016. Sa tingin ko sa kanya, mga ganun, hindi na siya normal na tao. Parang makikita natin sa taong ganyan na kritiko ka nga, pero wag ka mag-imbento ng ibang istorya. Yung sinasabi niya na bangko ni former president na nasa Julia Vargas, noon yan napanood ko na rin yan sa mga hearing dati. Although bakit hindi siya nag-file ng kaso nung panahon ni Duterte, nung sabi nung malaki ang pera nila sa bangko. Ba't hindi siya nag-file ng kaso? Hanggang ngayon, bit-bit pa rin niya yung ganyan na istorya na yan. Nandyan sa Quadcom. Di natin talaga ipagkaila na tama yung mga hukos-pukos dati o kaya yung lumabas na mga istorya na siya ang promotor nito. Nabanggit niya kanina na itong ginagawa niya ngayon, hindi ito umubra dati para kay President Duterte kasi parang may sinasabi siya Tapos ngayon na naman, kasi nga si Sara Duterte, pwede ma-impeach ang vice presidente daw. Bakit? Sobra talaga siyang galit sa mga Duterte. Anong ginawa sa mga Duterte sa kanya na sobra naman siyang obsessed na talaga sa dito sa mga tao na to? Biro mo, asawa ni Sara Duterte, si Hans Carpio, si Pulong Duterte dati, na umabot na nga yan sila dati sa Kongreso Mayroong mga, ipakita mo yung tattoo. Mayroon pa yan dati, mga tattoo na yan. Gusto niya makita kasi triad daw itong si Pulong Duterte. Ibig sabihin niya sa mga droga. Tapos kanina, direct talaga sinabi niya na yung mga nangyari dati na mga import na mga droga kay Duterte o sa mga pamilya ni Duterte. Kung ito, di ko alam din sa mga Duterte kung bakit di pa ito filean ng kaso. Dapat filean ito ng kaso para makatikim din ito ng kaso. Ang tingin ko lang talaga nito sa kanya ngayon ay para lalabas siya na popular pa rin. Kasi kakandidato ng mayor, para yung mga tao mag-atensyon sa kanya na napakagaling nito. Alam mo, Trillanes, nadilat ang mata mo. Dilat ang mata nito Yung ginagawa mo ngayon, noon ka pa, natalo ka na nga sa pagkandidato mo ng senador, di ka na nga nananalo ngayon, di ka pa rin mananalo kung kumandidato ka sakali, kumandidato ka ng mayor. Ewan ko lang kung mananalo ka pa ng mayor. Pag hindi ka na manalo ng mayor ngayon, wala ka na talagang pag-asa sa politika. Doon ka na talaga pupulutin sa mga tain ng kalabaw. Itong number 1 na hater ni President Duterte. Imagine, ito pala yung sinasabi nila na iyan ang nag-guide sa Quadcom. Siya yan, nagtitimon. So, maniwala na ako ngayon na siya talaga. Bakit nandun siya kanina sa Quadcom? Nung nalaman siguro nito na si Duterte pumunta ng Quadcom, nandoon din siya. Ang dami kong nakikita nito na ang highlight na nga si Bini Abante mukhang para sa akin okay naman ang niya. Okay naman sa nakikitungo kay Digong. Ang hindi lang maganda kanina nakita ko talaga itong si Raul Manuel at saka si itong mga makaliwang grupo, sila ni Franz Castro at saka itong isang babae pa. At saka yung taga Batangas, di ko type talaga yan yung yes or no, yung mga ganyan magsalita, yung si Luestro, yung congresswoman na mukhang di ko nang mabanggit baka mamaya. Pagmiti pa naman parang dito parang mukhang malakas kumain. Kita naman sa katawan na sobrang baboy ang katawan niya. Tapos ito pang ito pang isa si congressman na malaki din katawan na mukhang mahilig din sa kain itong isang congressman, si Brusas pala. Yan ang mga babae na yan. 3 Brusas, Luistro, ito si... Ako nabanggit ko na kanina. Nasa utak ko ngayon. Di ko na maano. Franz Castro. Yan yung mga 3 Maria na yan na sobrang... Di ko talaga type silang 2. Ay, 3.
Pag nagtatanong ba, akala mo kung sino magagaling? Ito si Luistro. Hanggang ngayon, di ko lang alam kung itong Agoncillo, kung sakop ba niya yan. Kasi parang 2nd district ng congressman to sa Batangas. Di ko alam itong Agoncillo kung sakop niya yan. Na lumabas sa balita na hanggang ngayon, ang Agoncillo, walang tulong ang lokal at saka nasyonal. Ang nagbigay nito, private na kumpanya nagbigay sa kanila ng tulong para mahatiran ng ayuda itong lugar na to kasi nanatili pa rin sila ngayon na walang kuryente. Tapos sa kanyang distrito to, bakit di niya ito naasikaso? Pag ganyan sa Quadcom, napakasipag niya. Di ba parang kanina sa tingin ko nga sabi ko, pag pang-abot yata to si President Duterte. At saka ito si Trillanes. Kung walang mga tao, mapang-abot talaga, patulan talaga ng matanda si Trillanes. Ayun pa isang video na talagang maano ka talaga, magpang-abot talaga itong dalawa. You can summon, I will sign. Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver, all banks, pati yung World Bank ng Amerika. Kung may isang totoo lang nakiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampaling ko siya sa publiko. Hindi, wala naman. Hindi, ngayon na. Wala pong ganunan. Mr. Chairman. I'll give you, sasampaling ko sa Mr. Chairman. Session suspended. Session suspended. Sabi Order please, order. Di ba? Ang nila, ang init talaga ng dugo nila sa isa't isa. Di naman kasi natin rin ang isang former president na manggalaiti sa galit kasi parang nag-challenge din naman kasi ni Trillanes. Kanina nga Duterte na lang Duterte. Di ko naman yan naigalang si former president. Pero makikita mo sa mga tao kanina kulang sa galang, Trillanes, Castro, itong si Brusas at saka si Raul Manuel. Mukhang walang galang sa presidente. Natin na former president tapos sa edad niya ngayon na mukhang dapat naman talaga i-set aside natin yung galang nitong klaseng tao na to kasi may edad na. Pero ito si Trillanes, may karma din to na darating. Ito pag dito nanalo ng mayor, yan yung pag-isipan niya na karma na talaga. Karma is real pala. Walang hiya naman talaga tong tao na to. Yun pala yung sinasabi dati na nahagip sa CCTV sa Kongreso. Totoo nga na pag tuwing hearing ang Quadcom, nandoon to kasi kanina ba't nandoon siya. Di confirm na sa mga tao na itong si Trillanes, tuwing hearing ang Quadcom, nandoon niya, nagtitimon yan sa kanila doon. Di ko rin maintindihan itong mga congressman, bakit nakipagdikit ito kay Trillanes. Tapos sabihin pa kay Bini Abante kanina na hindi siya magbibigay ng mga sa ICC. Ano ba? Mr. Abante, yung mga ginagawa nyo nga dyan, yung sinabi na nga dyan sa Senado na ang ICC pwede magkuha na ng mga information dyan sa halimbawa, mga video. Pwede yan Yan ang sinasabi kanina. Nung nakaraan sa Senado. Tapos sabihin pa ninyo ibigay ang mga report. Kalukuhan. Tapos kanina si Bersamin parang na rin siya na hindi na mapipigilan ang ICC pag pumasok kasi nung sinabi ni President Duterte na papasokin na yung ICC. Inantay ko nga Bukas na bukas mag-imbestiga na sila. Ito yung tao. Ito yung tao talaga to na sobrang hanga ako nito kasi kahit sa edad niyang ganyan,
napakatapang niya. Nandoon pa rin sa kanya yung sarili niya na ialay talaga niya yung sarili niya sa mga tao. Imagine, ngayon, wala din na sa presidente. Ganyan, yan sa Quadcom. Itong Quadcom, imagine, gumawa silang ganitong grupo para lang dito kay Duterte. Gumawa ang Kongreso ng grupo na sinasabing Quadcom dahil lang dito sa sa mga Duterte. Hindi naman kay former president na to, pati kay BP Sara. Ito sila yung naghanap talaga sila ng trouble sa mga Duterte. Para ang mga Duterte, di na talaga pwede nilang pabalikin yan sa susunod na mga eleksyon pa. Once nga lagi nilang tinitira ang mga Duterte, ang mga tao lagi nakasimpatiya sa mga Duterte. Kung napansin nyo yan, kasi naaawa ang mga tao sa mga pinaggagawa nito sa mga congressman, sa mga Duterte. Kasi yung iba naman talaga dyan, magsabi sila ng mga ganyan, di naman totoo. Di sila totoo na sinasabi niyan. Mga gawa-gawa lang din nila para ang mga tao ma-brainwash. Kami dito, mga OFW, nakakaintindi nito, hindi kami pwede ma-brainwash niyan. Gawa nitong administrasyon na to ngayon na walang pakialam sa mga tao, kami pa kaya mga OFW, intindihin niya na napakalayo namin. Mga tao nga sa Pilipinas ngayon, hirap nga dahil sa mga bagyong dumaan, parating, hindi nga pinapansin ito sa gobyerno na to. Namumblema na nga siya kung ano ang gagawin niya sa susunod pang mga bagyong darating dahil sa mga wala na siyang pundong mahugot. Kami pa kaya mga OFW, intindihin niya. May nabitay na nga ang OFW dahil pinapabayaan na itong administrasyon na to. Tapos, yan. Ang hirap kasi ngayon, hindi siya nag-focus sa kanyang trabaho. Hindi siya nag-focus sa totoo lang eh. Nag-focus siya, itong presidente kasi ngayon, iba magtumirada. Pailalim. Nag-uutos siya ng mga tao dyan. Kasi yung mga tao na yan, kung hindi siya inutusan niyan dyan, sinaway niya yan eh. Ngayon, pagpapasok ng ICC, dito na to magkaalaman talaga to. Magkaalapan na to sa mga tao kung ano talagang gagawin sa mga tao itong pagpumasok ng ICC. Kasi papasok talaga. Nakikita ko kanina, papasok talaga kasi si Versamen ang ano niya yan eh. Yan ang ano niya, executive secretary. Nag-release kanina ng statement tungkol sa ICC. Na parang papasukin na nila. Wala na sila magawa niyan kasi parang china-challenge daw ni former President Duterte ang mga taga-ICC na papasok na. So pagka nangyari ito, ang ICC, kung anong na sa investigasyon tapos maglabas ng warrant of arrest, itong presidente na itong dating presidente na to si Digong, may nagato na magbigti. Isama niya si Trillanes. Narinig niyo naman kanina yung sabi niya. So, sabihin pa rin natin ito, abang-abang na lang tayo nito. Na sana hindi pa ito lalala ang problema sa Pilipinas na ang daming problema pero nangingibabaw pa rin ang politika sa problema ngayon sa Pilipinas. Itong problema ngayon na napaka-importanting solusyonan, itong mga baha, itong mga gutom sa mga tao, hindi na solusyonan sa gobyerno. Dito nagsolusyon sila ngayon sa pagpaplano talaga na pabagsakin ang administrasyon ng Duterte, na pamilya Duterte.